So bagong lahat, isang paalala muna, meron kasing gumagamit ng parehong account ko. Pag-giveaway ko no. Huwag maniniwala, ako nga walang PS5, pang pag-giveaway pa kaya. So ingat na lang sa mga ganong comment. So dito kay Sano, si Zion Williamson na nakapaglaro ng 29 games ngayong season na may average na 26.7 rebounds, 4 assists at 60% mula sa field ay may report na di umano matatagalan pa ang kanyang pagbabalik sa Pelicans. Ipapacheck up ulit ang kanyang hamstring injury after All-Star break at papatak ng nasa at least 20 to 22 games na lang ang matitira sa regular season. Base pa sa report, multiple weeks pang mawawala itong si Zion sa lineup at mamimintis din niya ang pagkakataon na makasama sa All-NBA selection para sa max contract. Pangalawa, napili din siya bilang All-Star. Kahit hindi siya makapaglaro sa All-Star game, ay credit pa rin yun para sa kanya. Ang Pelicans ngayon ay nasa top 7 dito sa West na noong mawala si Zion, nag-iba ang takbo ng game nila. Kasi nung nandun si Zion, wala pa si Ingram, umabot pa sila sa at least top 1 or top 2 dito sa West. Nung nawala, bigla sila nagkaroon ng sunod-sunod na talo. Pero ito pa yan, next year kasi ay babayaran pa rin si Zion ng 33 million hanggang 44 million until 2028 kahit lagi siyang nai-injured. Ang kailangan lang namang gawin ni Zion base sa kanyang contract clause ay huwag tumaba. Yun lang, kahit meron siyang injury at hindi makapaglaro, huwag lang siyang bibigat ng mahigit 295 pounds. Secure ang kanyang kontrata na nasa $193 million sa loob ng 5 taon. Ang bigat na ni Zion, ang bigat pa ng kontrata niya. Ganon katindi ang binigay dito kay Zion. Parang ang inaasahan na gaganda ulit ang laro niya. Pero meron kasi siyang history talaga ng injury. Si Jaylen Brown naman sa laban nila nung nakaraan sa Philadelphia, nasiko ni Jason Tatum nang hindi sinasadya dahil nga sa isang rebound. Ngayon, ang sinabi ni Tatum, pinangakuan ng sasakyan itong si Brown. Nagkaroon kasi ng fracture sa mukha ni Jaylen Brown na base naman sa mga doktor ay hindi kailangan ng operasyon at makakabalik din naman siya agad. Sa ngayon, nasa day-to-day status na si Jaylen Brown pero hindi pa rin alam kung makakapaglaro agad siya. Ang Celtics ay merong 4 na sunod na panalo. Papalapit na rin sila makasecure ng spot sa playoffs. Ang huling nila nakalaban ay Memphis, kung saan nga sumagot na rin si Ja Morant tungkol sa I'm fine in the West at Boston lang yung kanilang inaalala. Tinalo ng Boston ang Memphis na walang Jaylen Brown at malas pa si Jason Tatum. Ang sagot kasi ni Ja Morant, buo pa rin ang kanyang confidence sa sinabi niya at nasa point na nasa top sila ng West behind sa Nuggets. Hindi mababago yung confidence niya na yon kahit ano pang sabihin ng iba. Siya din ang second overall kay Zion noong 2019 draft class. 3 pa lang ang nagiging all-star doon, si Zion, Morant at itong si Darius Garland. Ito pa yan, si Ja Morant ay may chance na makuha ang max contract kapag nasama siya sa All-NBA team selection dahil kasama siya ngayon sa All-Star. Papatak kasi ng $231 million ang max contract at masasama din siya sa highest paid player sa NBA or sabihin nating isa sa youngest highest paid player na parang si Luka. Dito kasi kay Ja Morant mas malaki yung salary cap kung kailan siya pumirma at aabot yun ng at least $35 to $48 million ang makukuha ni Morant. May average siya ngayong season na 27.6 rebounds at 8 assists per game. Isa pa doon, marami kasing guards ngayon sa West ang nai-injured. So malaki ang chance na masama ni Morant sa All-NBA team, first, second, or third team man yun. Ito pa yan, bukod sa sinabi niyang I'm fine in the West, yung isa pa maging $1 billion status before 30 years old. Sa ngayon, ang NBA contract niya, hindi kasama dito yung ibang mga sponsor pa niya, ay at least aabot ng $233 million hanggang $270 million. Kontrata pa lang yan. Yung bagong contract niya kasi ay matatapos sa edad na 28 years old.